Mga kaibigan, naalala niyo pa ba nung ipinatawag ni Sandro Marcos itong si Kong Erice sa kanyang opisina para siya ipagsabihan? Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Ito si Kong Erice nilantad na at ibinulgar kung ano nga ba ang sermon ni Sandro Marcos dito sa kanya. Ang kapal naman na mukha ni Sandro. Hoy Sandro, mas matanda sa iyo yung si Kong Erice. Hindi porke anak ka ng presidente, kaya mong pagsabihan, bastusin at kontrolin yung mga kapwa mo kongresista dyan. Kaya marami tayong masasabi dyan mga kaibigan along the interview magbibigay tayo ng komentaryo, pero habang pansamantala muna, huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng like sa ating video. Mag-subscribe mga kaibigan para kayo maging updated sa mga may init na video at kaganapan dito sa ating bansa. Tulad po ng papanoorin nating panayam na Attorney Trixie dito kay Congressman Egay Erice. Ayan mga kaibigan, sa kabilang bahagi muna tayo ng mundo. World War III na dyan sa Middle East. Umuusbong na po ang ikatlong pandaigdigang bigmaan, pero wala pa rin nakukulong sa flood control. Ano na bangag? ICI, tinatagang Independent Commission for Infrastructure o yung ICI. Tama ba? Yung ba ang meaning na ICI? Tinatag yan ni Independent Commission for Infrastructure, tama? Noong September 11, 2025 para imbestigahan ng bilyon-bilyon na public funds na nalimas diyan sa anomalous yung maanomalyang flood control scandal. Pero bakit hanggang ngayon Marso na wala pa ring nakukulong? Nakuha ng pumalo ng 100 ng presyo ng diesel, wala pa ring nakukulong. Oy bangag ang ICI, dapat ito ang ICI independent yan. Kung ano ang naging report nila sa kanilang investigasyon, ilalahad sa publiko kasi sila ay independent commission. Pero ang nangyayari kasi mga kaibigan, itong sinasabi ni Antiklan, pagod daw magtrabaho itong si Pangulong Bangag. Napapagod lang yan magtrabaho dahil ang tinatrabaho niya pagtakpan ang kanyang pagkasangkot dyan sa maanumalyang flood control scam na ginawa nila dyan silang dalawa ni Martin Luther King. Yan ang tinatrabaho niyan, kaya nakuha na magkasakit-sakit at makarma-karma ng Pangulong Bangag na yan dahil imbis na pagsilbihan ng taong bayan, na nagsisilbihan niya yung sarili niya at yung mga kapwa niya magnanakaw. Asan na ang report ng ICI? Bakit ipinapadaan sa Pangulo? Di sana ginawa nilang Presidential Commission for Infrastructure. Ay nako, World War III na wala pa rin nakukulong. Ano ba yan? Tapos hindi makapagpadala ng eroplano ang ating gobyerno para sagipin yung mga OFW natin na naapektado at naiipit dyan sa digmaan sa Middle East. Ano ba yan? Samantala mga kaibigan, bilang intro, panoorin natin itong debate. Hindi man debate, actually pahayag lang na ni Kong Erice dito sa pagbobola ng administrasyon ni Bangag sa taong bayan. Magpakulong sa flood control, bola-bola lang. Independent Commission, bola-bola lang. Anti-dynasty, bola-bola lang. Daig pa natin ng sopa. Parang sopaw lang mga kaibigan, bola-bola. Panoorin natin mga kaibigan. Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Tama. Sinabi ni Presidente, priority niya yung Independent Commission na ipasaba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na mayroong provision ng anti-political dynasty bill. Bola lahat. Please, bola nun. Bola, Marcos. Your Honor, please direct if that's a Ayan objection. na naman yung yung kung hindi pinapatigil itong si Kong Erice pag nagsalita, pinapatayan na lang ng mic. Ganyan kakapal yung muka ng mga tuta ni Bangag dyan sa Congress. Ayan mga kaibigan, na masyado nang mahaba ang intro. Reacta na tayo sa ating video, sa ating panonoorin na diskusyon at magko-comment na lang tayo along the way mga kaibigan. Panoorin na po natin ang panayam ni kay Kong Erice. Ano mangyayari kung Naalala ko lang tayo, ganyan. Di ba? Parang yung minority, give them the time to speak. Di ba? Do you think they were reacting to the fact that you actually mentioned the name of Congressman Sandro Marcos? Parang he who must not be named ba yan? Palagay ko, yan yung, palagay ko, kaya siya bumaba siya naman nagpe-preside, bumaba siya. Ganon din naman one time when I was criticizing President Marcos, ganon din, bumaba din siya, nagdebate din kami.
At But it was at napasama least a pa kasi debate, lalong naging clear yung aking explanation. Di ba? Ang ganun din. Di ba ganun naman talaga yung point ng interpellation? Lumiliwanag yung ano. Lumiliwanag. So, Pero pinatawag nga ba kayo, Kong Egay? yes. Sa office? Sa office. Actually, nagsasalita pa ako. Nandun na sa tabi ko si Minority Leader Libanan. May CCTV naman yun. Makikita, may date. So, tinawag niya ako, binulungan niya ako na pagkatapos ko magsalita, punta kami sa office ni Majority Leader Sandro Marcos. So pagkatapos ko, sinamahan, magkasabay kami. Pumunta kami sa office ni Congressman Marcos. At pagdating ko doon, andun pa nga si Congressman Ridon, sabi ni Congressman Marcos na please clear the room. Kaya lumabas Si Kong Terry. Kong Terry, naiwan kaming apat. Nakatayo siya, nakaganon siya, tapos tatlo kaming nakaupo. Kaya niloloko nga nung minsan nag-speech ako sa Minority Caucus, sabi ko, magpapasalamat ako kay Minority Leader Nonoy Libanan dahil sinamahan niya ako sa principal's office. Principal sa office pala. Si Kong Erice. So, what did he say? Yun nga, ano yun? Sabi niya. Sabi ko, ano yun, kako, yung speech ko? Bata pa ako, yun na yung aking advocacy. Okay. Politika. Ito yung anti-dynasty. Kasi may kasama may part. Lagi naman pag anti-dynasty, nag-speech ako, lagi may kasama yun. Dahil sinasabi ko naman na tingin ko yung corruption, massive corruption, ang dahilan niyan ay yung pataba ng mga political dynasty sa ating bansa. So laging yun ang aking advocacy. At that's my advocacy 40 years ago. 40 years ago, when I was just 20 years old, fighting for political dynasties in Caloocan. Okay. So, and then ang tinanong lang niya is, ano yun? So, and then you asked him, ano Sabi yun, ko, yung ano yun? speech Ang sabi niya, mo? hindi yun. Hindi yun dynasty. Ina-atake mo yung Yung father Si niya. Presidente. He actually said that. yes. So, sabi ko, kung malalim mag-isip, hindi yan atake. Tulong yan. What did he say? Sabi niya, hindi, yung mga congressman na nasa labas, lahat sinabi, ina-atake mo eh. Sabi ko sa kanya, yung mga congressman na sa labas, lahat yan, sip-sip sa'yo. So paano natapos yung usapan? This is fascinating. Paano natapos yung usapan pagkatapos ng... Hindi, sinabi ko nga, ito yung speech ko. Kung may kasilungalingan dyan, kung may hindi totoo dyan, magpa-public apology ako sa'yo. So what was it about? What was in your speech again about? Kaso mga kaibigan, hindi nag-public apology to si Kong Erice. Ibig sabihin, wala naman palang mali dito sa mga sinabi ni Kong Erice kasi hindi naman pinag-public apology to si Kong Erice. In short, offended lang to si Sandro. Offended lang to si Sandro kasi inaatake yung tatay niya. Alam mo Sandro, kung iyakin ka, huwag kang humabol bilang public servant. Kung takot ka sa kritisismo ng kapwa mo congressman at takot ka sa kritisismo ng taong bayan, huwag ka nang humabol ng pagiging politician, pagiging public servant. Totally, duwag ka naman palang makatumanggap ng kritisismo. So like, saan nanggagaling yung yung tapang mo na harapin sa pagsilbihan ng taong bayan? Maliit na kritisismo mula sa kapwa mo congressman, hindi mo kayang harapin. Na principal's office pa't pinatawag mo itong si Kong Erice dyan sa opisina mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Saan mo nakukuha yung kapal ng mukha na yan? Wala kang respeto. Isipin mo, bago ka lang na congressman. First term mo bilang congressman. Senior ka na agad? Majority speaker? Senior? Ilang taon ka pa lang naman na congressman? Tinalo mo tong si Kong Erice na matagal ng congressman, batikan na politiko, isipin mo hindi na yung sige, wag na yung tenure sa politika. Yung edad na lang. Oy Sandro, 30 ka pa lang yung kinakalaban mo hindi ko alam ilang taon na tong si Kong Erice pero mukhang nasa senior citizen na ito si Kong Erice. Ang kapal naman ng mukha mo, wala kang respeto, bastos ka Sandro Marcos. Ang kapal naman ng mukha mo na tawagin sa opisina mo itong kapwa mo congressman na di hamak nasa kalahati pa lang yung edad mo.
Oh. Itong si Sandro Marcos, hindi ko alam saan nakukuha yung tapang. Naging anak lang ng, dahil di porke anak ka ng Pangulo, kaya mo ng... Sandro, alam ng taong bayan ang ginagawa mo. Tingnan ko lang kung makamanalo ka ulit dyan sa susunod na eleksyon. At kung sakali mang manalo ka, panigurado walang papansin sa'yo dyan sa Congress. Once nanalo-kulok na itong si Inday Sara dyan sa pagkapangulo sa darating na 2028. Kaya mga kababayan, mga supporters po ni Solid VP Inday Sara this 2028, comment down below, attendance check po tayo mga ka-Inday Sara, ka-Duterte sa darating na 2028. Attendance check tayo sa comment section mga kaibigan. O tuloy natin itong si Kong Erice. The president. The 2023, 2024, and 2025 national budget. I was asking the president, why did he allow? He signed on with the... Hindi, why did he allow? For 3 years. Kasi kung 1 year, baka napalusutan lang siya. Pero kung 3 years, may kabinete siya, ba't hindi sila kumibo? Ba't tumahimik sila na sinalaula yung national budget? It's the first time that it happened in the history. It's unprecedented. Oh. So, tinatanong ko yung presidente, bakit mo pinayagan? Kasi, para sa akin, hindi ako makapaniwala na hindi niya alam. So, it's just a question of complicity or a question of competence? What? So, since your mic was turned off, ano yung sasabihin niyo dapat? Hindi, naipagpatuloy ka naman after. So, diniscuss yun na ko. yan. Diniscuss ko naman. Wala That namang you were problema. able to do that. So, late na pala yung pagpatay ng mic sa inyo. So, do you think that Congresswoman Janet Karin was being unfair with your accusation against the majority? So parang inaano siya because it really Maybe- felt like the interpellation was like calling you to task. Maybe if it's my duty to fiscalize, baka it's his duty to defend the administration. So, I respect that. Dito sa... Kasi Actually, mga kaibigan, ang trabaho lang ni Garin dyan sa Congress, dyan sa House of Representatives, pagtanggol itong administrasyon ni Bangag. Kung may attack dogs, may defend dogs din pala. Kung itong si Anticler, taga-atake, ito si Garin, taga-depensa. Imagine mga kaibigan, bumaba. Actually, nagpipreside si Garin ang nagpe-preside ng hearing Nandun sa mataas na yung, alam niyo yun mga kaibigan, yung sa gitna ng korte. Yung sa pinakatuktok, yung mataas na upuan, dyan sa House of Representatives. Bumaba itong si Garin para patayan ng mic itong si Kong Erice. Imaginein mo, Garin. Ganon ka dedicated maging tagapagsilbi at taga-depensa ng administrasyon ni Bangag itong si Garin. Nakakadiri ka, Garin. anti-dynasty pinagsimulan nito Kong Egay, di ba? At least yung latest na nabanggaan. Ano bang tingin yung mali doon sa version na lumalabas sa House? Actually, it's not an anti-political dynasty bill. It's a hoax. At mas magiging malala ang dynasties kung makakapasa to. Kasi How? Ano yung kasi yung nakalagay doon? pwede one national position. Ang national position, President, Vice President, saka Senators. Okay. Tapos, one congressman per district. Ibig sabihin, kung tatlong distrito, So yung iba-ibang distrito, iba-ibang unit yun. Oo, kumbaga. iba-ibang unit yun. So, tatlong magkakapatid, pwede pa rin congressman. Sa iba-ibang distrito? Oo, Kung may party list, ay, wala rin. Hindi, Iba pa yun? Hindi pa yun. Hindi naka-specify yun. Pangatlo, isang governor. Di tatlo na. Tapos, per province, iba pa yun. hindi, per province, isa. Okay. Tapos, hindi, isa lang naman ang governor. Pero kung 7 yung cities, for example, Cebu, 7 cities, so pwede magkakapatid, 7 mayor. Tapos governor pa. one May mayor, governor pa. Tapos pwedeng congressman pa. mayors. Congressman pa. Tapos, city. kung 20 yung munisipyo, 20 mayor, pwede pa rin magkakamag-anak. Okay. At kung 100 yung barangay, 100 barangay captain, pwede magkakamag-anak. Parang lumala. Hindi ba ngayon ganun na? Hindi. Ngayon, we just take snide hindi pa remarks ganun, about kasi it. mas marami. It's not Kaya that, nga ako, sa akin okay lang isa okay, isa lang sa bawat pamilya. Pero just to accommodate yung existing system, ang aking bill, dalawa. One national and one local. Tapos, Makes sense, just to accommodate. Pero ako wala. I'm the first politician na may family and I will be the last.
I'm selfish with my family. Ayoko na silang danasin nila yung dinanas kong hirap. So, yun yung kaya sabi ko, ano to, it's actually pro-dynasty, institutionalizing dynasties. And it will be against Section 26, Article 2 of the Constitution. Ano na bang status nung current Pinasa na nila eh. sa committee? Oo, ni railroad eh. Meron pa bang chance yan na magkaroon Sa ng amendments? plenary na lang. Plenary na lang. Does the Senate have their own version? Yes, at malayo. Kaya ang Okay. suspecha ko dyan, kaya ipinasa yan para magkaroon na, pag sa BICAM, hindi na magkasundo, hindi na may pasa. Yung sa Senate version kasi, bawal, di ba? National and local. Saka walang succession, mabigat yun. Oo. So, sa tingin ko, ginawa ito para magkaroon ng deadlock sa BICAM at hindi na maipasa itong anti-political dynasty. Pero kala ko ba priority ito ng administrasyon? Kaya nga sabi ko, In-announce pa nga nila eh. sabi ko, alam ni Presidente ang ibig sabihin ng political dynasty. Why? Because the first law enacted with a political dynasty provision is the SK Reform Law. Oh, yan. I'm the author in the House. The President is the author in the Senate. Senate, Kaya alam niya yan. At bakit niya prioritize kung hindi niya i-guide yung kanyang mga allies, super majority? Di ba? Ba't hindi niya i-guide? Were you still expecting this kind of guidance? Because no, I'm not being facetious Kasi here. prioritize niya. If you prioritize this particular bill, you Pinasa should yan work sa- for the enactment of this bill. Parang yung ICI, Independent Commission, People's Commission Against Infrastructure Corruption. Prioritize niya. Sinabi nila, ipapasalan nila December, nagmadali kami, nag-overtime kami. Pagkatapos, binitin sa Committee on Appropriations. So, hindi talaga sincere. Nagsasalita yung Presidente na he doesn't mean what he says. Sabi niya, magpapakulong siya December 15. March na ngayon. So, yan Wala ang pa rin, problema. Si Yan ang Senator problema. De Villa. Paano hindi lalakas yung kanyang kalaban kung siya mismo hindi tumutupad sa kanyang mga sinasabi? Were you expecting to be removed? Ini-expect niyo ba na matatanggal kayo? Or did this come as a Yes, surprise? hindi, alam ko. Alam Ilang beses niyo na na. sinasabi sa akin ni yung sabi niya, tinatawagan ako. Sabi ko, okay lang. Okay lang. Who was behind it? The leadership of the House. The leadership of the House. But I don't think it's Speaker D. Kasi si Speaker D, very passive, very accommodating, napakabait. At matagal ko na rin kasama yan. Kilala ko yung ugali niya. So who's next in the leadership mamaya na yun? After being removed as senior deputy minority leader, is there any offer of you running for the Senate under the slate of VP Sara by Sagip Party List? Before you answer Ayun, this, Kaya this folks will be back after this short break. Is there truth to an offer for you to run for the Senate under the slate of VP Sara by Sagip Party List? Baka nagbibiro lang si Congressman Marcoleta. Pero seriously, alam mo may naniniwala ako dun sa sinabi ni Confucius. Know thyself. Okay. Hindi ko kaya yan. You mean, Bakit naman kung Egay? I mean, regardless of the slate, sir, you wouldn't regardless of the consider- slate, I will be staying as representative of the 2nd District of Caloocan. Kung mananalo pa uli ako sa 2028, I'll be running again for for Congress. And that may be my baka yan na yung huli. Na ako, 65 na ako. Bata pa yan. Paano kung mas mataas? Kasi yung isang nabasa kong article na sinabi din ni Congressman Marcoleta, VP daw eh. Hindi lang Know thyself. Kaya tayo may problema sa Pilipinas. Marami yung tumatakbo na hindi nila kilala yung sarili nila. Okay. Pero sobra naman kung veteranong na kayong legislator eh.
There are many factors. Saka siguro, ano naman ako, masaya naman ako sa Congress. Pero pagtakbo niyo uli, LP pa rin. Yes, of course. Unless, magkawali sa kay Presidente Marcos, sa partido ni Presidente Marcos, baka mag-independent na lang ako. Kasi, naranasan ko yung yung martial law nung kanyang ama. Parang ganito rin yung aking pakiramdam ngayon. We are not in a democracy. It feels like that to you? May, Yes. may parang pre-martial law fears or martial law-ish fears? Nung nakaraan kasi, dictatorship. Yes. Ngayon, what's prevailing in government is not democracy, but kleptocracy. So I won't be part of it. Them's fighting words. So, explain lang natin kung ano yung kleptocracy. Explain to yung kleptocracy. For Attorney Barry's sake. Alam niyo yan, alam niyo yan. Siya na mag-explain. Yes, Attorney Barry. Sige. Ang kleptocracy kasi mga kaibigan, klepto magnanakaw. So imbis na democracy, ay nakawcracy. Puro imbis na sa taong bayan, tulong sa taong bayan, nakaw sa taong bayan, yan ang ginagawa Ocracy, ng dati. hindi pa. It gets getting worse. Si Senator Frank, nandito siya nung Monday yata. Sabi niya, open siya to a coalition. So, what do you think? Hindi, kanya-kanya naman ang opinion. Pero ang isa pang guidance ko, kung nabubuhay si Pinoy, matutuwa ba siya magagalit sa mga desisyon ko? Yun yung aking batayan. Dahil naniniwala ako na siya yung pinakamalinis na naging Pangulo ng ating bansa. So, sa tingin ko, sa mga ginagawa ko ngayon, nakangiti sa langit. Si Seven. Medyo nagiging pa ako. So, sa tingin niyo yung nangyayari ngayon, pumuposisyon ba yung party ninyo ni Attorney Barry? Doon, hindi ako LP. Hindi nga pala, hindi Ano lang pala. ako, friends lang. Friends off, okay. So, but how is the LP positioning itself? Do you consider yourself still, the LP, the party, is it still opposition, quote-unquote na yan, ha? Kasi there are some who are saying na, aside from you, wala namang nag-o-oppose eh. Hindi, meron din naman. Meron. For example? Si Congresswoman Laila de Lima nag-o-oppose naman Sa administration. sa mga issue-based. issue. Ako lang yung talagang medyo direkta. Kasi you name names. Pero, Siyempre, itong si De Limas, itong si Saba Queen of Saba, sumasabay lang yan sa issue. Basta dapat, yung lang ni De Lima, yung issue, dapat apektado si mga Duterte. Kasi kapag itong issue na yan, hindi naman related sa mga Duterte, wala namang pakiyang si De Lima. Alam mo namang yung si De Lima, gusto lang, ang tanging goal lang niyan sa Congress ay sirain ang pangalan ng mga Duterte. Kaya kapag ang issue hindi naman related kay Pangulong Digong o kay VP Sara o kung sino man na Duterte, hindi naman makikialam yung si De Lima. Yung si Sawa Queen, ang lang yan, hindi rin, kikita mo kung talagang ayaw niya sa korupsyon, bakit hindi niya kayang patamaan at atakihin si Bangag katulad ng ginagawa ni Erice, ni Kong Egay. Palibhasa ito si De Lima, nakatanggap din yun names. Pero nagkakasundo naman. Nagmi-meeting kami. Actually, sa Anti-Political Dynasty, nag-withdraw kami lahat nung pinasa nila. Yes, Nag-withdraw kami lahat. So, may mga issues na pinagkakaisahan kami. Saka yung liberal talagang ganyan. Very liberal sa bawat isa. So itong anti-dynasty, is this part of a larger political alignment? Is this strategic on the part of your party? O alam natin na ikaw ever since consistent ka dito sa political dynasty issue. The LP has taken it up. Is this going to be part of a bigger campaign? Is this part of the alignment? I think so. Actually, we're talking of going to the streets against the approved version of the House. It's a hoax. It's a hoax. So, at maraming kabataan na gusto magmarcha papunta sa Kongreso para tutulan yung version na ito. In fact, I was invited, after this, diretso na ako sa
Centro Escolar University at invited ako ng mga estudyante doon to speak about the anti-political dynasty law. Pero tingin ba nyo, Kong Egay, realistically, kaya pa bang magpasa sa Congress na ito ng mas malakas na version? Yung hindi naman ganyang Kaya pa bang kadaming habulin? butas. Kung walang clear direction ang presidente, wala. Hindi makakapasa to. Okay. Why do you Kasi think he bothered to endorse it? Kasi siniling ng simbahan, hiniling nung nagkaroon ng trillion peso march, natakot si presidente. So, parang nanliligaw. Nangako na nangako. Yung pala, hindi naman kayang tuparin yung kanyang pangako. May face value naman na he said he endorsed it. Hindi nga lang, he didn't put in the work. So you think it's deliberate na hindi niya talaga ginaguide, he's not using any political capital Baka here? natatakot din siya sa mga allies niya at In the this point in House, time. So parang Baka yung mga naninimbang dynasty. siya na baka naman biglang mag-withdraw ng support sa akin yung mga political dynasties. It takes political will. Pero ang problema, nangako siya sa simbahan, nangako siya sa civil society, nangako siya sa bayan na kailangan maipasa na itong anti-political dynasty law. So, mamimili siya ng kung tutuparin niya sa kanyang pinangako sa bayan o kakalingain niya yung mga political dynasties na allies niya. So, kayo kung ikaw papipiliin, you'd rather wala na lang batas kaysa dito sa watered down na Buti version? na, huwag na lang. Huwag na lang. Kasi kung dalawa ka lang ngayon, pagka pinasa to, sabi, tatlo na. Legal na pala kahit 10 di 3 na o 4 na ang ipapatakbuhin ko. May mga nagsasabi kasi baka mas mabuti na makapasa ng bill tapos i-amend na lang later on basta maipasa na. It's easier to whittle down an existing bill. Yes, yun yung version ko naman. Yun ang it's a product of a persistent, principled compromise. Ano yung version ninyo? What's the One difference? national position, one local, second degree of consanguinity, yung household, immediate household, Hanggang kapatid. hanggang kapatid, Okay. at may succession. May succession. Okay. So, yun yung version na, pagka nakapasa yun, yung mawawala na yung fat dynasties. Sigurado ako, wala na yung fat dynasties. Yun ang, kumbaga sa problema, inalis mo muna yung mas malaking problema, yung fat dynasties. Meron pa rin konti, pero siguro mga 60-70% ng dynasties madidiminish. Kung yung kasi ito yun yung kauna-unang batas proposal na nakapasa sa suffrage committee noong 2013 nung panahon ni Tama, Pinoy. tama. Tapos nakapag-debate sa plenary. Tama. Kaya lang pagdating sa plenary, talagang malakas talaga yung impluwensya ng mga Oo nga. political families, so na-archive. Na-archive. Pero this is ito yung product na ito, itong produkto. Nirefile ko lang ito. So ito, kumaga, product of compromise na yan. actually. Product of compromise na. Dadagdagan mo pa yan kasi may dalawang parameters as specified by the framers of the 1987 Constitution. One is to provide equal access and opportunities That's to true. Public service. ordinary citizens for public service. Second is to prevent the monopoly of power. Yung ipapasa nila, hindi makakapasa dun sa dalawang parameters na yon. So, kung ipapasa nila yan, agree dyan ng Senate, I will go to the Supreme Court. I will question that. It's unconstitutional. Ito, kailangan kita i-put on the spot ng konti, Kong Egay. Anong comment nyo doon sa sinabi ni Yusek Claire Castro na kung meron daw kayo inversion, hindi trabahuhin na lang daw nyo? Bakit prioritize ni Presidente kung hindi niya tatrabahuin? Ito naman si, taga-Caloocan din niya, kaya kilala ko din yan. Constituent din pala. Kapitbahay ko pa nga dati. Mga kaibigan, paribasa itong si Bangag. Singit lang natin segue lang natin. Hindi naman tatrabahuhin yan yun. Matik hindi niya. Yung ICI nga na Independent Commission on Infrastructure na supposed to be tinatrabaho yung mga anomalya ng DPWH, hindi niya magawa-gawa. Actually, hindi Yun yung pinaprioritize niya. Halimbawa na lang ng hindi niya pagtrabaho, yung pagpapauwi, usapang current events.
yung mga OFW na apektad ng giyera dyan sa gitnang silangan sa Middle East, hindi niya kayang pauwiin. O, tignan mo tong si Kong Barsaga, oh. Sabi niya dito, World War III na wala pa rin nakukulong dyan sa flood control. O, siya papasok yung ICI. Kasi itong si Bangag, ang tinatrabaho niya, pagtakpan yung mga kagagawan, yung prints, yung fingerprint niya, o yung ano niya dyan, yung pagkasangkot niya dyan sa flood control issue. Yun ang tinatrabaho niyan, yung pagtakpan niya, yung pagkasangkot niya sa pagnanakaw ng kaban ng bayan dyan sa DPWH. Yan ang kinabibisihan ni Bangag. At saka ang pagparty sa Malacanang. Yan lang naman, may usapan, magtipid. Tapos iimbitahin niya ang mga foreigner at magpaparty sila sa Malacanang. Tapos sasabihan niya ang taong bayan na magtipid. Samantalang siya nilulustay niya ang pera ng taong bayan para magparty dyan sa Malacanang. O, di ba? Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Comment down below ha. Comment down below ang inyong thoughts. At itong si kung may private jet, ito singit lang natin uli dahil naaawa tayo dyan sa mga OFW. Dyan sa gitnang silangan o sa Middle East. Kung may mga viewers man tayo, mga kaibigan, kung may viewers man tayo mula sa Middle East, mag-iingat po kayo dyan. Always take care, keep safe, at ang masasabi lang natin bakit hindi nyo po kayang pauwiin at magpadala po kayo ng eroplano dyan sa Middle East? Yung mga buwaya, isa-isa may mga private jet. Kapag usapang pera, nagagamit nyo mga eroplano para ipadala ang mga pera, para matransport ang mali-malito ng pera, kaya nyo gawin. Pero magpauwi at yung kaligtasan ng taong bayan, mga kapabayan natin dyan sa OFW dyan sa Middle East, hindi nyo kayang gawin. Diba? Itong si Tatay Digong, kung siya pa ang presidente, sabi niya, siya mismo ang mag-uutos dyan sa mga traveling company na magsundo at padalan ng plano para makauwi ang mga kababayan na apektado sa giyera. Kasi itong si Bangag, wala daw lumilipad na eroplano. Ang dami natin na eroplano na pwedeng ipadala doon. Ang Pilipinas hindi naman kasing hirap ng mga bansa na walang airlines. Ba't hindi kayang gawin ng gobyerno yan? Anyways, mga kaibigan, balikan natin si Di ba? Kong. So, naman, bakit nga? Prioritize ni Presidente, bakit akong utusan mong trabaho? Ako nagtrabaho na ako Actually, 40 taong ko nang tinatrabaho to Basically, Diba? parang ni-request nga ni Pangulo yan Oo, na to get started on the... Kasi ang parang ang inaatake yung messenger Pero yung message, dapat sagutin yung message. Di sabihin na lang ni Presidente, hindi ko kaya niya na lang. Para hindi na Magkaamina na maasa lang, yung hindi maasa yung mga mamamayan, yung civil society, yung mga kabataan. Na may ipapasan. Kasi nagpunta pa kami sa Cebu. Buong buo yung mga kabataan sa Cebu na they are at maliwanag sa kanila. Mas mahigpit pa nga sila dun sa version ko. Mas mahigpit sila. Yung buong 100%, not one individual go against the anti-political dynasty bill. So, bakit pa kami nagpunta ron? Ba't pa namin paaasahin yung mga taong bayan na seryoso ang gobyerno na ipasa ito, yung pala ay hindi. Sa tingin niyo, sincere si Presidente? Abay, sabi ko nga, mukhang bola yung ICI, bola yung pakulong. Ngayon, bola na naman to. Di bola-bola. Marcos, bola-bola. Parang siopaw lang na mga Kaya yung kaibigan. BBM, hindi na yan Bola-bola, Bongbong siopaw. Marcos. Bola-bola, Marcos. Kita niya? Every time I ask Kong Elisa a question, I get so much more than just a simple answer. Ang dami. Parang binigyan ko ng opportunity mag-soundbite Hindi pa palagpasin kung yan. Ako naman. Itong next part na to, tough questions. Okay. Kung offeran kayo ng House leadership position, pero ang kapalit, you tone down on your criticism, will you take it? Well, alam mo, may kumausap sa akin yung isang secretary, cabinet member. Sabi sa akin, Egay, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko, ako yung kauna-unang nagsalita against war on drugs Hindi ko naman nilalabanan yung Marcos dynasty, pati Duterte dynasty, nilalabanan ko Kung kukulayan niyo ako, isa lang kulay ko, dilaw. Talaga naman. Isa lang ang kulay ko, dilaw. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, yung mga salita mo nagpapalakas kay Sara. Ang sabi ko,
Mali yan. Hindi ako nagpapalakas kay Sara. Yung mga kapalpakan nyo, yun na nagpapalakas kay Sara. Bakit kayo makangako kung hindi nyo naman kaya? Bakit bumabagsak ng ekonomiya? Eh, kayo na mamahala. Alam ka namang i-criticize ko sa Sara, hindi naman siya namamahala ng bansa. Eh, pumapalpak yung bansa, di sino dapat i-criticize kayo? Kayo yung gobyerno ngayon. Kayo yung namamahala ng gobyerno ngayon. So, Alam na mga kaibigan, itong si Kong Erice lang talaga yung dilawan na saludo ako kahit papano mga kaibigan. Eh, hindi naging hadlang ang kulay o hindi porke Liberal Party siya, hindi na siya magbubulag-bulagan na sabihin yung bantot ng gobyerno, administrasyon ni Marcos. Yan ang kinaganda dito kay Kong Erice. Sana lahat na lang ng dilawan ng mga piklawan katulad ni Kong Erice na hindi na tumitingin sa kulay. Regardless anong kulay ka, basta mali, itatama. Diyan tayo saludo kay Kong Erice. Kaya ito si Kong Erice ang kaisa-isang dilaw, proud dilawan. At si Kong Erice proud dilawan. Pero saludo ako kahit dilawan ito si Kong Erice. Kaya sana, yung mga dilawan dyan, pakinggan nyo to. Yung mga dilawan na politika dyan, katulad nito ni De Limas, ni Saba Queen, ni Ontivirus, at ni Kiko Matching, sana kayong mga dilawan kayo, makinig kayo dito kay Kong Erice. Tulad nito, sinasantabi niya yung kulay niya. Sinasabi niya yung totoong nangyayari dito sa ating gobyerno. Eh, hindi ito mga ibang dilawan dito kain tae. Kinatain na nga yung ibang kinakain pa nila. Ay, nako po. Next tough question, Dong Egay. Sinabi mo na kanina, hindi ka in favor of a possible Liberal Party Marcos Alliance. Paano kung galing naman sa yung offer sa kampo ni VP Sara? Would you be open to that? Two, Coalition. Sara Duterte Liberal Party Alliance. Well, 2023. parang imposible din yun eh. Di ba? Pinakulong si Masyadong malayo. Congresswoman Laila for 6 years. Di ba? I would rather Almost go 7. independent than be part of both. Di ba? Yun, may paninindigan mga kaibigan. who would be a winnable tandem for you, for the Liberal Party? Sa akin, gusto ko, ang pinaka sa akin yung Yes. honest opinion ko, baka maraming nagagalit sa akin, pati yung mga kakampi ko eh. Para sa akin, noong nakaraan, hindi ko sinuportahan si Lenny. Kasi late na siya Pero nagpaalam ako, sabi ko, pag hindi nag-declare si Vice President Lenny in the September 15, because I'm running for mayor, I have to have a presidential candidate. So sabi ko, pag September 15 hindi siya nag-declare, kaibigan ko naman si Isko, naniniwala naman ako kay Isko na dynamic leader si Isko. So kasama ko siya sa sa Vice Mayor's League, siya ang presidente ng Pilipinas. Ako naman yung presidente ng Metro Manila So sumama ako kay noong September 27, bigla nag-declare. So, ano gagawin ko? So, parang sumama yung loob ko dahil kung tatakbo naman pala, bakit hindi na akin sinabi para hindi naman ako Hilig kasi sa drama yung mga nalagay yan. sa alanganin. Drama kasi gusto ng mga Ngayon, 2028. Ngayon, 2028, para sa akin, and numbers in the surveys will show, ang pinakamalakas na kandidato ng Liberal Party, si Vice President Lenny Robredo. At tingin ko, tama si Barry, kung pipili siya ng Vice President, not within our group. So, sino tingin mo possible? Ako gusto ko si Mig Subiri from Mindanao. Makes sense. Interesting. Makes sense. Last term niya na naman. Pero Attorney Barry, hindi daw niya sinuportahan. Hindi, alam mo na. Ako mga kaibigan ito thoughts ko lang dyan. Kung Robredo Subiri lang din naman, ay nako po. Kasi mga kaibabayan, tingnan nyo yung boto ni Subiri, ito kasi ang tandem ngayon Sara Duterte at Rodante Marcoleta versus si kabila, si Robredo at si Subiri. Mga kaibigan, kung itong si Subiri, siya ang panlaban ng Mindanao, naku, lalangawin lang yan Sara Duterte na nga ang ng Mindanao Tapos tatapatan mo pa ng Subiri. Lalangawin lang yan lalo si Subiri. Ito namang sa Luzon naman, ang panlaban natin to si Idol Senator Rodante Marcoleta. Kaya mga kaibigan, huwag kayong papatinag. Pakita natin ang suporta natin. Kasi kapag hindi natin pinapakita yung dami ng mga supporters natin dito kay VP Sara, mapaghihinaan ng loob yung mga ibang supporter din dyan na natatakot pang magpakita ng suporta kay VP Sara.
Kaya mga kaibigan, tayong mga supporter ni VP Sara, lakasan pa natin yung ating pag-suporta kay VP Sara para yung iba na mga tahimik na supporter lang, maglakasan din yung loob nila at makita nila sa atin kung gaano tayo ka-proud na supporter tayo ni VP Sara. Kasi kapag nakita nila na mahina ang supporter ni VP Sara, naku po, magpapapansin na yung mga pink. Akala nila sure win na naman sila. Sure win na naman, hindi nga nakalahati sa boto ni VP Sara yung boto ni Robredo noong 2020. Partida VP lang si VP Sara nun, partida VP lang ang hinabol ni VP Sara. Kaya sinasabi natin, mga kaibigan, the only winnable candidate right there is VP Sara Duterte. End of discussion. No more questions. I was going to ask, what's your reaction on this one? Hindi naman sikreto yun, di ba? Parang, at totoo naman na si Kong Egay, nag-usap naman, nagkaroon naman ng But he was pag-uusap. upfront kasi. Upfront naman yan. Do you think, in this lifetime, may mapapasa na Ito, lifetime na to. Lifetime na. Hindi na to. Kasi Hindi na to. sabi Hindi na to ninyo, 10 nag-start kayo, 20 years old kayo. Tingin nyo, Hindi. abot? Sa bandang huli, na ipahayag ko naman na yung mga ill effects of the prevalence of political dynasties in our country. So, kung hindi maipasa ito ng Kongreso na punong-puno ng mga political dynasties, ay dapat naman mag-isip yung mga mamamayan. Kaya sa 2028, pag hindi nakapasa itong batas na ito, itong panukalang batas na ito, ang mag-isip kayo mga mamamayan. Huwag na kayong boboto ng pare-parehong apelido. Dahil maliwanag yan, ni kakatiting na kapangyarihan, ayaw nilang bumitaw. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Huwag na kayong boboto ng pare-parehong apelido dahil kung patuloy nilang gagawin yan, isa lang maliwanag, sobrang swapang sila sa kapangyarihan. Naman. So on that note, thank you, Kong Egay. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. At mag-iingat po kayong lahat dyan, lalo na ang ating mga OFW na nanonood dyan dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta mga kaibigan. Maging sa ating mga kababayan na nandito sa ating bansa sa Pilipinas, mag-iingat rin po kayo. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ayan mga kababayan.